Magpayaman ka sa respeto at pakisama para kahit wala kang pera, gugustuhin ka ng iba. Mahirap man tayo sa pera, at least mayaman naman tayo sa pakikisama. Halika't samahan nyo kami sa birthday ng anak ng aming kaibigan. Tara! Sinimulan nga pala namin sa paggawa ng dekorasyon. Kasama ko dito si Boss Renan. Kami palang dalawaan dito. Nagsuggest siya dyan kung paano ilagay yung happy birthday. Sabi ko parang may kulang ata yung background niya, which is yung kumikintab na background. Sabi niya oo nga no, bibili daw siya, kaya sabi ko wag na dahil medyo gabi na at magagahol na sa oras. Tsaka layo pa ng bibilhan niya. Kaya sabi ko okay na to, pwede na to. Gawa na lang natin ang paraan. Lahat naman ng bagay ay may paraan. At sa mga oras na yan, dumating na nga sila ate, may dalang mga pandekorasyon. At buti na lang dumating sila ate, may dala-dala ng pangdekorasyon. Sakto iniisip lang namin, meron na pala silang dala. At ayan na pala, naikabit na namin yung background. At dumating na rin pala mga tropa natin dito. At patuloy lang kami dito sa aming pagdedekorasyon. At inayos dito ni Boss Renan ang dekorasyon na nasira. At dito si ate nagpapalobo ng mga letters. Habang kami pinapanood lang siya. Habang kami ay abala sa pagdedekorasyon, si Renel dito ay nagluluto ng aming maulam para sa aming hapunan. Naikabit na nga pala namin dito yung letters ng happy birthday, pero marami pa yan kulang. At dahil meron tayong alam sa pagdidesign, tumulong na rin ako para mag-decorate ng mga lobo para na rin mapabilis habang si ate na asawa ni JR ay nagpapalobo. Simpleng dekorasyon pero bongacious, di ba? With matching Christmas light para ka lang nasa bar, di ba? Pero nasa bakanting lote yan. At patuloy nga pala tayo nagde-decorate dyan at naglalagay tayo ng mga lobo sa paligid ng happy birthday. At meron nga pala kami dito kasama, cute na bata. Eto na nga pala ang finished product ng ating dekorasyon. At yung ibang lobo ay nilagay natin sa ilalim ng mesa. Sa mga oras na ito, dumating na nga pala si Boss Baki. Nag-aya na para kunin yung mga pagkain. Naglalakad nga lang pala kami dyan papunta sa kanila Mitch para kunin yung pagkain. At pagdating namin doon, ito na lang nadat na namin yung cake kasi binitbit na ni JR yung mga pagkain. Eto nga pala yung birthday girl natin na bunsong anak ni Boss Renan. Mabait na bata at magalang. Sa mga oras na ito, nag-aantay na lang pala ng mga bisitang darating. Yung mga bisita pala, mga taga rito din. Nakakatuwa yung mga tao dito dahil makikita mo sila dito na laging masaya. Eto na nga pala, nagsisimula na kami ditong kumain. Nahiya ako sa mga oras na yan. Karamihan kasi dito ay hindi ko kilala. Pero ganun pa man, ay tinuring talaga kami nila dito na hindi ibang tao. Ang babait talaga ng mga tao dito. Yung iba pa nga namin kasama dito ay homeowners. Wala akong masabi sa mga kaibigan natin dito. Nakikita ko sa kanila dito. Ang turingan nila dito ay parang isang tunay na pamilya, nagtutulungan at nagkakaisa, lalo na pag may okasyon. Tapos na nga pala akong kumain dyan, di ko na rin pala pinakita. Alam mo naman, nabisi tayo sa pagbablog. Alam na rin kasi nila dito na nagbablog ako. Pag may magandang spot kasi, ay talaga namang kinukuhanan ko ng video. Para naman syempre, meron tayong may vlog. Maraming salamat nga pala sa mga kaibigan natin na nakasama natin dito sa gabing ito. At lalong-lalo na kay Boss Renan. Ito nga pala siya. Maraming salamat nga pala sa masarap mong handa. At maraming salamat din po pala sa mga kapanood ng video ito. Paki-follow nyo na rin ako mga boss. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.